Nasa kalawakan na ang Balboas at dahan-dahang naglakbay patungo sa buwan. Na-excite sina Mara at karamihan sa crew at agents dahil first time nilang makapunta sa outer space. Sinilip ng mga ito ang Earth na papalayo sa kanila. Habang nag-e-enjoy ang lahat, nasa bridge naman si James Walton at sinisigurong maayos ang biyahe ng kanilang airship na ngayon ay naging isa ng spaceship. Sir, optimal na po ang system. Kaunting panahon na lang po at makakarating na tayo sa buwan na sa loob lamang ng 4 na araw. Kung maaari po sana ay magpahinga na muna kayo at kami nang bahala rito. Report ng operator. Tumango naman si James. Okay, iiwan ko na lahat sa inyo. Pero paigtingin nyo pa rin ang pag-oobserba sa airship. Kung magkaroon ng malfunction, tawagan nyo ako agad, okay? Wika naman ni James. Yes sir, sagot ng operator. Good night. Lumabas si James ng bridge at nang makarating sa main hall, ay naabutan niya sina Samantha at Trixie na nakatanaw sa malayo habang ine-enjoy ang view ng kalawakan. Napailing na lang si James. Nagpatuloy ito sa paglalakad at pumasok na sa kanyang quarters. Makalipas ang 4 na araw, ay narating na nila ang buwan. Malaki ito at walang buhay. Umiikot sila sa orbit nito at nakita nila ang isang facility na tila matagal nang nakatayo doon. Nag-obserba muna sila sa paligid bago nag-launch ng pods papunta sa facility. Wala silang natatanaw na kalaban sa paligid kaya't naglanding ang mga pods sa surface ng moon at nag-anchor. Bumukas ang mga shafts nito. Lumabas ang mga agents at nagpaiwan si James sa airship kasama si Mara para mag-observe. Naka-spacesuit naman ang lahat ng agents at may jetpack sa likod. Tinungo nila ang blast doors ng facility. Tinamaan ni Trixie ng semi-bomb ang control pads at na-detonate ito. Nagliyab pa ang blast doors bago pumasok ang team. Nang makapasok na sila sa loob, ay sinalubong sila ng napakaraming predators na nakaabang sa kanila sa loob. Nagulat naman sina Trixie at Samantha sa itsura ng mga kalaban. Matatangkad ang mga ito at nakakatakot ang mga itsura. Parang mga shaggy ang buhok. Ang kulay ng mga mata nila ay magkahalong dilaw at berde at mistulang gagamba naman ang mga ngipin nila na nakauslipan ng kaunti. Sa main hall ay may isang taong nakatayo. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ng Scorpion. Si Nowitzki, ang opisyal na tumiwalag sa organisasyon ng NWA. Dahil sa ilang test na isinagawa sa kanyang sarili, isa ng ganap na supervillain, si Nowitzki. At maihahalin tulad ang skills at abilities nito kay Venom. Kasalukuyang nasa anyong tao ito para salubungin ng mga panauhing agents. Welcome Scorpion, come in! Ani Nowitzki. Napalingon si Kent at nakita niya sa main hall si Nowitzki. Ngumiti ka lang dyan Nowitzki. Dahil yan ang magiging huling ngiti mo. Wika ni Kent. Allow me to give you my warmest welcoming comedy. Patayin sila! Sumugod ang mga predators at may mga dalang sandata. Nakakabit sa kanang braso nila ang turret guns at sa kaliwa naman ay manipis na espada. Huwag kayo matakot! Laban lang! Sigaw ni Kent. Umatake naman ang buong team. Magiging mabigat ang labanan ng kabutihan sa kasamaan. Nagkaputukan agad ang mga extraterrestrials kontra sa mga mortal, ang team ng Balboas. Naging matinding labanan ang naganap sa labas ng main hall habang nanonood lang sa kanila si Nowitzki. Sumugod agad si Trixie at nag-sidestep ito papunta sa kaliwa at sa kanan naman nagtungo at nag-cartwheel si Samantha. Si Kent naman ay pinagbabaril ang mga nakikitang predators na humahabol sa dalawang mandirigma. Pinagbabaril niya sa katawan ng mga to. Naabutan si Trixie ng dalawang predators na may turret guns at espada na sandata. Hindi na siya nagsayang ng oras at binunot niya ang submachine at pinaputukan ang mga katawan at ulo ng mga predators. Tinaniman niya ng bala ang bawat parte ng katawan ng mga extraterrestrials at sumirit ang dugo nila. May dalawang dumating na kalaban sa likod ni Trixie pero alisto siya at agad nakabunot ng short sword.
Sa talas ng kanyang espada ay nahati na parang hamon ang mga katawan nila. Matapos ang hagupit ng pagpaslang ay binunot muli ni Trixie ang kanyang submachine at nakipagpalitan ng putok sa mga kalabang sumusugod. Nag-barrel roll ito agad para makapagtago sa isang corner at nagtapo ng flashbang. Nasilaw ang mga predators at ginamit itong pagkakataon ni Trixie para pagpapaslangin ng mga to. Nahirapang makakita ang mga predators dahil sa nakakasilaw na liwanag na nakaapekto sa kanilang paningin. Sa labas naman ng main hall, patuloy pa ring umaalingaw-ngaw ang mga putok ng baril habang nakikipagsagupaan si Samantha. Paisa-isa niyang pinapatumba ang mga kalaban. Nakadistansya ito ng 3 meters para hindi siya malapitan ng sino mang hahablot sa kanya. Nasa likod naman niya si Kent na walang mintis sa pagsipat sa hawak niyang rifle. Tinadtad niya ng bala ang sino mang makitang sumusugod at napapasayaw na lang ang mga ito sa bawat balang bumabaon sa kanila. Maya-maya pa ay isa na namang pinto ang bumukas sa harapan ni Kent at lumabas ang 5 aliens. Ang mga aliens ay may bit-bit na plasma guns. Nakipagbarilan ang mga ito sa dalawa nang lumitaw si Trixie. Lumundag sa kanya ang 2 aliens at pinagkakalmot siya ng mahahabang mga kuko nito. Panay iwas si Trixie at napilitang tumakbo sa mahabang koridor at nagtago sa isang lab. Nasira ang pinto ng silid ng sipain ni Trixie subalit hindi siya nilubayan ng 2 aliens. Inugot muli ni Trixie ang isang short sword niya at nalaslas ang leeg ng isa habang sinaksak naman niya sa tiyan ng isa pa. Gumagalaw pa rin ang natamaan niya sa leeg habang sumisirit ang berdeng dugo nito sa pavement. Sumugod naman ang nasaksak sa tiyan pero sinuntok lang ito ni Trixie sa panga at umatras siya. Binuhat niya ang isang lamesa at hinampas sa ulo ng nasaksak na alien. May mga dumating na reinforcement. Tinadtad ni Trixie ng bala ang isang nakatalon sa gilid niya. Bumuga ito ng laway at patatalsik sa dalaga. Nakatakbo papunta sa gilid ng silid si Trixie. Parang natunaw na asukal ang mga kagamitan sa paligid ng matalsikan ng laway. Binunot muli ni Trixie ang submachine gun. Ayaw niyang makorner siya ng mga kalaban. Nakalapit siya sa nasaksak niyang alien at gumulong ang ulo nito at tumalo ng huling kalaban habang nakatalikod si Trixie. Pero mabilis niyang paikot na taga ay nahati ang katawan ng alien horizontally. Hingal si Trixie matapos mapaslang ang mga to. Ang 3 predators naman na nasa main hall ay pinipressure ng turret gun sina Kent at Samantha. Nakatago lang sila habang patuloy sa pagrambo ang mga to. Lumapit ang iba pang kalaban sa 2 pero nabaril sila agad ni Kent. Kailangan muna nating maghiwalay, Samantha. Doon ka sa kanan at dito naman ako sa kaliwa. Wika ni Kent. Nagulat ang lahat nang tumalon sa bintana ng lab si Trixie at hawak ang submachine ay pinagbabaril niya ang 3 predators. Napansin siya ng isa at si Trixie na ang binaril nito. Ginamit itong pagkakataon ni Kent at Samantha. Unang lumabas si Kent at sa pitik ng kanyang rifle ay nabaril niya sa ulo ang 2 predators habang si Samantha naman ay nirambo ang natitirang kalaban. Matapos ang ilang minutong bakbakan ay napaslang lahat ng Team Scorpion ang mga extraterrestrials at si Nowitzki na lang ang natira. "You're next!" Sigaw ni Kent. "Magpakita ka!" Naglakad patungo sa labas ng main floor si Nowitzki aka The Venom, ang pinakamalakas na kalaban at may abilidad na gawing parang bubblegum ang katawan nito gamit ang symbiotes na itinurok nito sa sarili. Nakapaligid sa kanya ang 3 Scorpion. "Truthfully, hindi ko ini-expect na makakarating kayo dito agad," ani Nowitzki. "I take it, every creatures are all here lying on the floor," sagot naman ni Kent. "Now it's you against us," dugtong pa ni Kent. "Huwag mo akong Englishin, gago. Kahit mag-isa lang ako, kayang-kaya ko naman kayo," pagmamayabang ni Nowitzki.
Huwag kang pakasiguro. Nirambo ni Trixie si Nowitzki ng submachine pero biglang kumapal sa katawan nito at napigilan ang mga bala. Hinigop lang ni Venom ang mga bala at tinunaw ito sa loob ng katawan. Sumugod naman ang nakagigimbal na bilis si Kent at umunday ito ng suntok sa mukha ni Nowitzki. Natapyas ang kabilang bahagi ng pisngi nito. Umatake din si Samantha habang hawak ang rifle at binaril ng malapitan si Nowitzki. Sinalag ulit ng katawan nito ang bala at hindi ito nakapinsala sa Venom. Mula sa likod ay lumitaw ang tila spikes na mula sa dugo ni Nowitzki at umataking parang gagamba kay Samantha. Umilag at nag-backroll pataas ng ilang beses ang babae habang tumatarak sa pavement at pader ang mga spikes. May lumitaw namang spikes mula sa kanang siko ni Nowitzki at tumusok ito kay Kent. Mabilis na nakaiwas pa atras ang lalaki at tumagos sa pader ang matulis na spikes mula sa siko ni Venom. Nawasak ang pader ng hugutin ni Nowitzki ang spike at sinampal kay Trixie. Napayuko agad ang dalaga kaya hindi ito natamaan. Inabsorb muli ng katawan ni Nowitzki ang mga spikes at ngumiti siya sa tatlong mandirigma. Dahan-dahang naglakad si Nowitzki habang nagiging palakol ang isang kamay nito at tinaga kay Trixie. Nasalag naman ito ng dalaga gamit ng nabunot niyang short sword at nakipag-eskrimahan sa Venom. Ilang beses umunday ng taga si Nowitzki pero sinasalag lang ito ni Trixie habang umaatras. Kumakalansing pa ang mga sandata nila sa tuwing nagbabanggaan ang mga to. Tumaga ulit si Nowitzki at nakadepensa si Trixie. Nag-counter siya ng atake at tinamaan ang dibdib ni Nowitzki, subalit naghilom ito kaagad. Sinasayang nyo lang ang oras nyo. Hindi nyo ako mapapatay. Wika pa ni Nowitzki. Walang taong hindi namamatay, Nowitzki. Tandaan mo yan. Sagot naman ni Kent. Oh, talaga ba? Sarcastic na sagot ni Nowitzki. Tama ng daldal. Sumugod si Trixie at sinaksak si Nowitzki. Sinalag lang ito ng braso ni Venom. Bumao ng patalim sa braso ni Nowitzki pero hindi ito napuruhan. Lumambot ang symbiote sa braso ni Venom at inabsorb lang nito ang atake. Nag-cartwheel si Trixie para umataking muli sa kabilang bahagi ng katawan ni Nowitzki. Binlock ito ng spike sa likod ng Venom at nag-counter-attack ng isang sipa at tumalsik si Trixie papunta kay Samantha. Napaatras ng ilang metro si Samantha at parehong natumba ang dalawa. Nakahugot naman ng handgun ang kabilang kamay ni Kent at tinutok sa noo ni Nowitzki. Binaril niya ng 6 na beses sa noo ang supervillain. Bumao ng bala pero dahan-dahan itong inabsorb ulit ng Venom na parang kinakain lang nito ang tingga. Kumapit ang mga spikes kay Kent na parang ugat ng halaman, subalit natapyas ito ng punyal sa bilis ng reaction time ng binata. Umatras ng ilang bahagya si Kent malapit kina Trixie. Nag-iisip ito ng paraan kung paano tatalunin ang supervillain. Biglang dumami ang mga spikes sa likod ni Nowitzki at muntik nang matusok ang tatlo kung di lang winasiwas ni Trixie ang espada niya. Huwag tayong masyadong lumapit sa kanya. Babala ni Trixie. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako mapupuruhan. So, feel free to attack all you want. Anywhere you want. And anytime you want. Pagmamayabang pa ni Nowitzki. Umupo ito sa sahig at pinatong ang mga kamay sa likod ng ulo na tila ba inaasar ang tatlo. Bueno, subukan naman natin to. Ani Trixie. Nag-fighting pose siya habang hinigpitan ang hawak sa espada at mabilis na umatake. Nagpaikot-ikot kay Nowitzki at nagsimulang magkaroon ng after images sabay ang pagbuga ng shockwave sa tindi ng kanyang atake. Circling Dragon Technique! Sigaw ni Trixie. Nahati sa 4 ang katawan ni Nowitzki sa lakas ng impact ng taga ni Trixie at umikot itong muli na parang tornado. Sa bawat ikot niya ay sumasabay siya ng mga atake kay Nowitzki. Nangingisay na lang ang katawan ng Venom sa lakas ng mga tabas sa katawan nito. Natapos ang magkakasabay na atake at iniwang nakaupo si Nowitzki. Padtad ng taga at tabas ang katawan ng Venom at hindi ito gumagalaw hanggang sa umangat ang ulo at tumingin ng nakangiti kay Trixie.
Unti-unting nagdikit-dikit ang mga laman ni Nowitzki at naghilom kaagad ang sugat nito sa katawan. Ang mga pinsala ni Nowitzki ay isa-isang nawala dahil sa venom. Mukhang mahihirapan tayo sa isang to. Bulong ni Kent. May paraan pa para matalo siya. Hindi ko lang mapinpoint kung ano. Sagot naman ni Trixie. Relax ka lang, Trixie. Malalaman din natin ang kahinaan niya. Hahayaan kitang sumugod pero mag-iingat ka ulit. Tumingin si Kent kina Trixie. Tumangulang ang mga babae. Sumenyas ka lang, Kent, kung ready ka na. Nag-activate ang Fury ni Trixie. Ang pinakahuli nitong kakayahan dahil sa kawalan ng supply ng Valkyria. Napangiti muli si Nowitzki. Gamit ulit yan? Not very wise. Ani Nowitzki. Umatake si Trixie at sinundan naman siya ni na Kent at Samantha. Tumatakbong tumalon si Kent at kumapit sa mga grill sa kisame. Sabay nagpakawala ng sipa kay Nowitzki. Tumalsik ito ng ilang dipa pero hindi ininda ang atake. Bago pa makatayo ang kalaban, ay inundayan ito ng suntok sa mukha ni Trixie at sinundan din ng sipa sa leeg ni Samantha. Tumabingi na parang delata ang ulo ni Nowitzki pero ngumiti lang ito sa dalawa. Nice try. Sambit ni Nowitzki at tumayo ito. Nakipag-close quarter combat siya kay Trixie na sinabayan ni Samantha. Nagbanggaan ang kanilang mga sipa at mga kamao. Tumatawa lang si Nowitzki habang nakikipaglaban sa dalawa. Ilang beses itong umiilag at nasasalag ang mga atake ni na Trixie. Nagtapo ng suntok sa panga si Trixie. Binlock ito ng siko. Nag-counter naman si Nowitzki ngunit nakaswing agad ng uppercut si Samantha at tinamaan ng venom sa baba at napatingala ito sa ere. Rumesback naman si Kent at nirambo ang bodega ni Nowitzki at hindi niya ito tinigilan hanggat hindi napapaatras ang kalaban. Ilang serya ng mga suntok ang pinatikim ni Kent sa venom. Napabuga ito ng laway sa lakas ng impact ng mga suntok. Parang bullet train ang mga ataking sumasalpok sa tiyan ni Nowitzki. Napaatras ito ng 2 metro at dumistansya sa 3. Pinunasan ni Nowitzki ang laway sa bibig nito na may kasamang dugo. Dumura ito ng kulay itim na likido. Pinagmasdan nito ni Kent na tila umuusok pa ang mga kamao sa pinakawalang atake. Isang masong gawa sa symbiotes ni Nowitzki ang lumabas sa kanyang likod at tumira kay Kent. Nailaga nito ni Kent. Nag-sidestep ang lalaki at tumapak sa pillar sabay sipa sa lower chest ni Nowitzki. Biglang tumigas ang dugo sa dibdib ng venom at nablock ang atake. Bago pa makalapag sa sahig si Kent, ay humugot ito ng rifle at binanata ng mukha ni Nowitzki. Tumagos ang bala sa mga mata at saglit na nawala ng visions ang venom. Umatake sa likod ni Nowitzki si Trixie at gamit ang short sword ay hiniwaan niya ito sa likod. Naglabas muli ng palakol sa may braso si Nowitzki at sinalag ng patalikod ang espada ni Trixie. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata at nagtagisan sila ng lakas. Pero dahil sa symbiotes ng venom ay biglang nawasak ang talim ng espada ni Trixie.